Good morning, everyone. Ngayon po ay Friday. Thank God it's Friday. Weekend. The start of a weekend. Ngayon po ay the 5th day of November 2021. A day to reckon with. A day to be jolly off. By the way, bago po expound yung mga katagang aking sinimulan, welcome to the show. Ako po si Sel Baisa at makakasama ng inyong lingkod till 11 o'clock. Ngayon pong araw na ito ng Friday, si Nash, ganoon din si Semanita. At of course, kayong lahat, nating mga kaagapay, mga followers, mga milestone followers, mga top fan, and whatever you describe yourself. At hi, good morning. Of course, he retained his being the earliest among or the earlier among the earliest, shall I say, nating mga tagapanood at mga listeners ng program, walang iba kundi si Sherwin Marco Wee. Ang kanyang pagbate, good morning po. At ang sabi niya, it sounds like, an apology and an excuse to me. Your excuse, Sherwin. Huh? Ang sabi niya, wala po ako kahapon, medyo mahina ang internet ko. From Mary Hilma Wong, good morning po, Captain Selbaisa, keep safe. Thank you so much, Mary. And from Kuwait, came this message from Chincha Buste. Ang kanyang pagbate, good morning po, Captain Sel. Have a blessed weekend po. Thank you so much. And God goes to you likewise. Chincha at yung ating mga kababayan, yung ating mga frontliners like you, dyan sa Kuwait, sa gitnang silangan. Well, of course, ang lahat ng ating mga viewers from Canada, from USA, from Japan, whatever part of the world you are, for as long as you're watching the program and listening to yours truly, thank you very much. But then you could do me a favor, you could do the program a big favor kung inyo pong share, at i-like ang palatuntunan. So, after the initial greetings, mga gilog ko mga tagapakinig, welcome to the Friday edition ng inyong program Digital Patrol. Well, this lady has nothing to say except for, giving each and every one of us a big hug. At incidentally, tayo po'y nakahook up na sa Pinoy Hour based in Alberta, Canada. Hello to John and hello to wife Melody and children. Well, of course, the people, the brains behind the program Pinoy Hour, and to all our kababayan na mga Pilipino dyan sa Alberta, Canada, and likewise, doon po sa lahat ng mga probinsya ng Canada. Thank you so much, and remember, keep safe always. Thank you. At I just received a confirmation from Pinoy Hour saying Digital Patrol is simultaneously streaming and shared with Pinoy Hour sa Alberta, Canada. All right, so welcome to the show. And let's start the program sa pamamagitan nito pong, we traditionally is doing. And this comes as a public service like sa ating mga kababayan, itong hinggil sa magiging kalagayan ng ating panahon in the next 24 hours. Pakinggan natin ang ulat mula kay weather forecaster mula sa Pag-asa Forecasting Center, Raymond Ordinario. Magandang umaga, forecaster Raymond. Yes po, magandang
umaga din naman po. At ito po ang magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras. Sa ngayon may binabantayan pa rin tayong low pressure area at kailangan stress ng madaling araw. Ito yung tinatayang nasa layong 60 kilometers sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Maliit pa rin ang tsansa ng masabing low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na oras at kasalukuyan na itong bumabaybay dito sa Southern Luzon area. At dahil sa nasabing low pressure area ay makakaranas pa rin ng maulat na papawiri na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog diyan po sa buong Kabisayaan, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Mindoro Provinces at Palawan. Samantalang sa Mindanao area naman po ay magkakaroon naman ng maaliwalas sa panahon maliban naman sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Still, the northeast monsoon affecting Luzon na magdadala naman po ng maaliwalas sa panahon maliban naman po sa punong-punong may ilang pagulan dito po sa Metro Manila at nalalabi pong bahagi ng Luzon. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, 15 to 25 naman sa Baguio City at Metro Cebu area is mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas ng gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan, kaya po malaya mga kapanahon ang ating mga kababayan at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Over the weekend ay inaasahan natin ang pangkatang maliwalas sa panahon sa buong bansa, maliban naman sa mga isolated rain showers or thunderstorm over Visayas at Mindanao at isolated light rains naman dyan sa dito sa Metro Manila and the rest of Luzon area. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Forecaster Raymond, sir, ilang bagyo ang ang tinataya ng Pag-asa Forecasting Center na ating maramdaman ngayong buwang kasalukuyan? Sa buwan po ng November, dahil nga po meron tayong existing La Nina, 2 to 3 tropical cyclones po ang ating inaasahan sa buwan po ng November. Ano po yung ibig sabihin para po sa ating mga kababayan, sa refresher, yung mga nakalilimot na, ano po ibig sabihin po ng La Nina phenomenon, forecaster, sir? So ito pong ating La Nina phenomenon po, ito yung abnormal po na paglamig naman ng Central at Eastern Equatorial Pacific area where minomonitor natin yung paglamig o pag-init ng dagat. So ang nagiging epekto nito dito sa ating bansa ay pagkakaroon niya ng maulang panahon and at the same time dumadami yung ating bagyo na pwedeng asahan habang nagkakaroon tayo o nagpe-persist itong La Nina over the Pacific Ocean. At ito pong La Nina phenomenon na ito ay atin ang nararamdaman as up-to-date forecaster? Yes po, tama po. Kaya nga ang usual po ang ating bagyo pagdating po ng November ay 1 to 2. Kaya po dahil sa La Nina, naging 2 to 3 po yung ating inaasahan. Yun po yung isa sa epekto. And at the same time po nakikita natin na malamang pagpasok po ng December to February po ay magiging maulan po yung ating panahon dahil nga po dito sa existing La Nina na nagsimula po, if I'm not mistaken, is last month or 2 months ago po. Well, you heard the latest. Ito pong update. Insofar as itong magiging kalagayan ng panahon dito sa bansang Pilipinas is concerned courtesy of Pag-asa Forecaster Raymond Ordinario. Again, thank you so much Forecaster Raymond dyan sa iyong ulat. At remember, meron pong inaasahang 2 hanggang 3 cyclones o bagyo ang ating bansa this month of November. Aloha, ang sabi ni Lieutenant Commander, isa pong ranking official ng US Navy, isa po siyang Pilipino, si Brother Carlos Bernardo. Ang kanyang mensahe, aloha, brother, ang sabi niya, calling from Honolulu, Hawaii. Kamusta po sa lahat ng mga kababayan? Isa po siyang taal na Pilipino. At ang kanyang pagiging baka Pilipino still exists. And that actually is true to every Filipino who are in far lands. Iba po yung kanilang, iba yung pagmamahal sa kanyang root country.
Carlos Bernardo, Lieutenant Commander, U.S. Navy, retired, na isa nating kababayan. At ang kanyang pahabol na mensahe, God bless everyone. So allow the program to pass on to you, Brother Carlos, ang aming pagbati sa iyong mga loved ones, sa iyong mga relatives, of course, sa iyong mga kaibigan dyan sa Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Sa ating COVID update, because, well, as you very well know, itong ating binabalitang COVID-19 comes as a big, well, health likewise para sa impormasyon ng ating kababayan, lalong-lalo na yung pong mga nasa ating bansa. Although this is a pandemic, meaning lahat ng mga bansa in the world ay nakakaranas itong epekto nitong virus dulot nitong COVID-19. As of yesterday, narito po ang ulat for the second time around. Mababa pa rin itong mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health. Yesterday, if you will recall, ang total na bilang ng mga bagong kaso ng COVID, that was, I stand to be corrected, that was last Wednesday, 1,591. Mababa, ano ho? Remarkably low, sabi nga. Pero kahapon, well, tumaas ng kaunti, pero still, mababa pa rin compared to the previous months and the previous weeks. Kahapon, ang mga bagong kaso ng COVID-19 ay 1,766 na nagdala sa total na bilang na 2,795,642 cases. Itong bilang ng mga kaso ng COVID na naramdaman, naranasan at nag-umpisa dito sa ating bansang Pilipinas. Yung mga gumaling as of yesterday ay mataas naman, and that's a good indication. Magandang obserbasyon po yan. Ang mga gumaling kahapon, 2,591 nating mga kababayan. That brought to 2,714,658 yung mga gumaling sa pool na nag-umpisa itong coronavirus. Yung mga hindi pa gumagaling, although ginagawa ng paraan upang gumaling naman sa lalong madaling panahon dito sa iba't ibang mga paggamutan at mga sentro ng mga COVID cases ay umabot na sa 37,159 itong di pa gumagaling. At ang total na bilang ng mga namatay kahapon ay umabot naman sa bilang na 43,825. 43,825, meaning zero kahapon. Wala pong namatay. And that's another good news. Wala pong, dinala si kamatayan in his black suit, in his black hood, na may daladalang karet sa kanyang pagdalo sa Pilipinas at sa kanyang pag-alis sa Pilipinas kahapon. Yan po ang ating COVID update. Now, iba pang mga pangyayari na may kinalaman dito sa COVID. Simulan po natin dito sa good news. Good news, maganda at mabuting balita. Ito ay after almost 2 years. Makakalabas na po yung mga bata. Maaari na silang lumabas
ng kanilang mga tahanan. Mamasyal. Yes. Ang mga sinihan, magbubukas na rin. Itong mga nightclubs, magbubukas na rin. Ang mga karaoke bars, ang mga amusement parks, mga amusement centers. Itong kahapon ay naibalita ng palatuntunan na nabanggit ni Mayor Joy Belmonte ng lungsod ng Quezon. Ngayong araw na ito, bubuksan na rin yung La Mesa Dam Ecological Center. Ecological Center. Maaari na kayong magpasyal doon, maaari na kayong mag-picnic ngayong weekend. Tiyak na medyo magalaw ang ating mga kababayan. From Presi Precious Cipre Estrada, a sister of yours truly, says, "Good morning, Manong, and everyone watching your show." Well, Presi greets us like Lieutenant Commander Carlos Bernardo from far Texas o Dallas, Texas, USA. Hello, Presi, and hello to your husband, Harry Estrada, and children. Thank you very much. Ingat kayo dyan. Live Baisa, another sister, watching from Taytay, Rizal. Hello, Live, and hello to your company na si Tami Juanillo. At sa lahat ng mga taga-Taytay, Rizal at diyan sa kanilang subdivision. Kamusta kayo dyan? So, well, I hope magiging masaya na rin yung ating mga kababayan dyan sapagkat itong aking ibabalita is indeed a very welcoming news. But before that, happy weekend, Manong, from our youngest in the family, Norma Baisa Swale, from Montreal, Canada. Hello, Umma. That's why I address our youngest in the family. At good morning to Ken and children. And of course, to all the Montrealers who are regularly watching, mga silent followers ng programs. We have a lot of them. They find time to watch and listen to the program. Mga hindi na nagpapadala ng kanilang mensahe, but they make it a point to regularly watch the program and listen to the show. Maraming salamat. Now, well, itong mga pagbubukas ng mga nightclubs, mga karaoke bars, ng mga amusement centers, at maging yung mga pati simbahan. Ito ay dahilan sa starting today, November 5 of 2021, after almost 2 years, inilagay na po sa alert level number 2. Alert level number 2 ang National Capital Region. Kaya naku, mapupuno naman ng mga kababayan natin ang mga lansangan ngayon. At maging ang mga groceries, maging ang mga malls. Well, that's indeed a very welcoming news sapagkat nangangahulugan ito na pagsaya ng ating ekonomiya, paglago, pagbawi ng ating naluging ekonomiya o bumagsak na ekonomiya the past almost 2 years. Well, ito po yung pinapanalangin ng ating mga economic managers. And they waited for this day to come. And their long waiting or our long waiting has came to an end. It came into a big reality starting today. Alert level number 2 na dito po sa National Capital Region. And this includes ito pong pagbabalik sa ilang mga paaralan nitong pilot face-to-face education.
Magbabalik na humuli yan. Yan po ang isa sa mga kagandahan na epekto nitong paglalagay sa alert level number 2 ng National Capital Region. Ito'y dahilan sa patuloy na pagbaba ng kaso ng coronavirus. Dito sa sentro ng ekonomiya, ang sentro ng Malacanang Palace o ang sentro ng national government. Ito pong Metro Manila area. At another beauty, itong nire-recommenda ng MMDA o Metro Manila Development Authority headed by Benhar Abalos, itong tagapangulo o chairman ng MMDA. Ang kanilang rekomendasyon at rekomendasyon na rin ng DILG sa pamamagitan ng Secretary Anyo ay itong pag-aalis na ng face shield sa paglabas natin sa ating mga tahanan. Yan po ay kanilang nirekomenda na sa IATF. So, mukhang yan naman ay bibigyan ng positive na reaksyon ng IATF. Sapagkat, although kung ika nga po ay bibigyan ng kaukulang aksyon itong rekomendasyon ng DILG at ng MMDA, bukod tangi yung mga workers, mga pagamutan, yung mga health workers, mga doktor, mga nurses, at maging ano ka pa man sa pagamutan, you will be required to use itong face shield. Yan po naman ay isang ayon kay Jonathan Malaya, ang tagapagsalita ng DILG. Magandang umaga po, Kuya Sel. Magandang umaga rin para kay Conrado Brotonel ng Nueva Ecija. Good morning, Rading. And of course, magandang umaga rin sa lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong family diyan sa Nueva Ecija. O kamusta ang harvest time diyan sa iyong palayan? And again, we're happy to note na si Rading Brotonel were among those whose rice fields were spared noong epekto ng Bagyong Maring. Well, from Montreal, Canada, coming from another sister, the second from me, and I happen to be the eldest in the family, si LB Baisa Clemente. Hello, LB. Good morning, sister, and good morning to your husband, God, and family. LB is a top fan ng program. She says, "Hi, Manong, and all the watchers of the program. Take care, everyone." Thank you so much. And do it likewise, LB, And pass that on likewise to all our kabayans and to all your, co-nurses diyan sa Montreal, Canada. Although matagal na pong nagretiro sa pagiging nurse. Yung pong aking sister na yan, na si LB. Well, so far, si Norma Baisaswale ang so far active sa kanyang nursing duty. All right. Thank you very much. Now, starting today, yung mga kabubukas lamang ng kanilang mga monitor. Dito po sa National Capital Region, alert level number 2 na po tayo ngayon. Starting today. Kaya starting today likewise, marami ng mga pagbabago. Maging dito po sa Quiapo Church, dagsa yung ating mga devotees.
Hmm? Napakahaba po ng pila. Lahat ng mga kalsada leading to Quiapo Church, diyan sa Plaza Miranda, punong-puno po ng ating mga devotees. Yung mga every Friday ay nagtutungo ng church ng ating Black Nazarene, ang Quiapo Church. Nagkataon pa ngayon na ngayon ay unang Biyernes ng buwan. Kaya ayun, dagsa po ang mga nagsisimba. Kaya every hour, paglabas po noong unang batch, papayagan naman pumasok yung makalawa at makatlo habang tuloy-tuloy ang misa. Well, slowly, sabi nga po, but surely, dapat lamang po natin na kaingatan yung pagsirit muli, yung pagsipa muli ng coronavirus. Huwag po tayong maging kampante. Na ngayon at porke inilagay na sa alert level number 2 ang National Capital Region, sige. Nakalimutan na natin na nandyan pa rin itong si COVID. Baka itong si COVID ay nakangiti ngayon dahil dito sa dami ng mga tao. Kaya naman, huwag nating hayaan si COVID na maghari muli. Dapat huwag po tayong maging kampante. Yung mga sinihan, unti-unti na pong nililinisan yung loob ng mga sinihan. Pero ang masakit diyan, kung kayo po ay manunood halimbawa, pinagbabawal na yung pagkain. Pagkain sa loob ng sinihan. Bawal po yan. Dapat pa rin, ikaw ay naka-face mask. Kung naka-face shield, mahirap naman sigurong huminga. Siguro face mask will do sapagkat i-apply pa rin dyan yung tinatawag na physical distancing. Hindi lahat ng upuan sa mga sinihan ay papayagang ma-occupy. Meron pong laging hiwalay na upuan. Yung vacant na upuan in between the two watcher. Abay, tiyak naman na you will appreciate what you're viewing and what you're watching sapagkat, wala ka nang katabi dyan. Kaya most likely, itong ating mga manunood ng sine, for sure, sila-sila na lang ang manunood. Hindi ho ba? Ayan. Now, what else? Yung Metro Manila Film Festival o MMFF, tuloy ho yan. Itong darating na Christmas season. Kaya nga, ito'y in preparation pa rin dito sa ginagawang paglilinis ng mga sinihan dito sa Metro Manila area or MMA. Now, what else? Talaga naman, tuloy din ang Pasko. Dahil, nagbukas na po kahapon ang night market sa Green Hills. Nagbukas na po. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Itong night market sa Green Hills. Ito po yung, kung tawagin ay divisoria ng mga may kaya. Sapagkat mura din yung mga paninda diyan sa Green Hills. Kaya mismo si Mayor Francis Zamora ang nanguna dito sa pagbubukas ng night market sa Green Hills. Masaya ito. Pero kamusta na kaya yung animated stage o Christmas stage? Hindi na kasi ako nadaan diyan sa gawin ng Ortigas Avenue Extension. Nandyan yung Green Hills compound o complex. Hindi ko alam kung merong mga tinatawag na
animated Christmas display. Isa rin yan sa mga Christmas attraction kasi. Pero the past months, wala kasi ako nakitang mga itinayo o mga workers dyan. Lately, I haven't been in the area. Pero palagay ko wala. Dahilan sa the past months, pinagbabawal yung pong mga paggugrupo ng ating mga kabayan. Kaya I don't think, but I stand to be corrected. If I have the time today, or maybe this weekend, I'll see for myself kung merong ngang stage na nitong tinatawag na animated Christmas display diyan sa Green Hills Market. Itabayanan po ninyo yan. No? Alright. Masaya ito. Maging ang mga passenger, yung mga PUVs, yung mga public utility vehicles, masaya na rin itong ating mga drivers. Sapagkat mula 30% ay itinaas na ngayon sa 70% yung bilang ng seating capacity ng mga pasahero na maaring lumulan sa mga public utility jeepneys, mga public utility buses. Yan. Pero yung mga tauhan ng IACT, mga gilog kong mga tagapakinig, sa pangunguna ni retired Colonel Manuel Bonabi, will be on the street, mga gilog kong mga tagapakinig, upang siguraduhin na itong 70% seating capacity is complied religiously o complied to the letter. Yan ang trabaho po ng mga IAC fieldmen. From Pinoy Hour, ang sabi ng Pinoy Hour, sabi ni John, bukas ang night market ng San Juan. Wala po bang restrictions? Ayan. Well, of course, that will follow. Tiyak na magkakaroon ng tinatawag na, social o itong tinatawag na physical distancing. Hindi maaalis yan. Sapagkat yung paalalang yan, Pinoy Hour, still exists. Despite itong pagluluwag sa Alert Level 2 ng Metro Manila area, ang sabi nga po ni Francisco Duque III, na siyang DOH Secretary, huwag po tayong maging kampante. Sundin pa po natin yung tinatawag na guidelines, itong restrictions. At nangunguna rito sa restrictions na ito, itong mga health protocol. Atin minimum public health standard. Kasi pagka nagluwag tayo ng atin pagsunod o disiplinadong pag-comply sa NPHS, matutulad tayo sa UK, sa Israel, ngayon ng Netherlands, sumasag ay kode naman, no? Nagsisearch na naman sila. Okay, nabanggit ni Secretary Duque yung mga bansa na mukhang nakalilimot o nakalimot. Ngayon, nagsisurge muli o sumisipa muli itong mataas na kaso ng coronavirus. Wag naman sana. Alam nyo, ang kinakatakot dito sa ating bansa, yung apprehension ng ating mga otoridad, baka naman sa sobrang saya, makalimot yung ating mga kababayan. At pagkatapos nitong Disyembre, baka starting 2002, January, huwag naman sana, hindi ko pa pinapanalangin. Pero kung tayo po'y makakalimot, baka mangyari niyan, balik po tayo doon sa mga restrictions, mahigpit na mga restrictions na ipatutupad. Ayan.
baka mangyari niyan hindi na matuloy ang eleksyon. Ha? Sapagkat sa susunod na taon, Mayo 9, tandaan niyo po yan, lalong-lalo na kayong mga nagparehistro na mga bagong botante, kayong mga botante na hindi nakaboto for the past elections, baka mauwi sa wala yung inyong paghihirap. Baka ang mangyayari niyan maging excuse. Maging daan itong pagkukumpul-kumpul muli ng ating mga kababayan sa lansangan, sapagkat wala ng curfew pati. Sumirit muli. Magkaroon ng surge. Dumami muli. Magkaloko-loko muli itong kaso ng COVID-19 sa ating National Capital Region at sa buong Pilipinas for that matter. Di balik na naman tayo sa ating pagtigil sa bahay. Kapag sinimulan ng Enero yan, January, February, March, April, May. Kapag itinuloy-tuloy yan, anong mangyayari? Di wala pong eleksyon. Kaya, naku sundin na po natin yung mga pinasusunod nating mga restriction. Total, ito yung mga minor restrictions lamang. Now, yung mga bukas na po, ulitin ko yung mga outdoor exercises, open na yan. Meaning yung mga paglalaro ng basketball, pwede na yan. Mabuti naman sapagkat yung marami tayong mga promising mga basketball players. Itong mga varsitarians. Napawang mga promising basketball players someday. Nag-aantabay yan. Yung mga basketball courts na pinagtatatanggal nitong mga tinamaan ng magaling na mga barangay official. Kaparis dyan sa barangay sa Uyo. Itong magagaling na mga barangay tanods. Itong magaling na barangay captains ng barangay sa Uyo. Itong mga naghahari-harian na mga residential owners sa mga subdivision. Nagpapakilalang mga presidente, hindi naman, wala namang HOA o homeowner. Ang kanilang subdivision, presidente raw. Marise po. Itong si Mamanhik Manaog. Yan ang tawag dyan Mamanhik Manaog. Ang sabi ni Nash, pinapakabit na namin ang ring. Meron palang mga pinakakabit na ring ng basketball courts. Mabuti naman, Nash. Para yung mga kabataan diyan sa mga subdivision, mga villages, diyan sa gawing yan ng Quezon City, makapaglaro muli, pagpawisan. Medyo ang ginawa nito mga kabataan ito, wala, puro kain na lang po. Well, nagtumatakbo, nag-exercise a little. Pero wala yung sang balbing pawis na ordinarily o regularly ay lumalabas sa kanilang katawan. Alright. Sabi ng Pinoy Hour, pangalanan ng magaling na mga kamoteng barangay kapitan. Meron tayo niyan. Nakahanda tayo dyan when the time comes sa Pinoy Hour.
Alright. Alam nyo, ganun po concern yung ating mga kababayang mga Pilipino in other parlance. Kaya ang isang barangay hindi umuunlad dahil dito sa mga tiwaling mga barangay captains. Hello po, good morning everyone. Hangad po natin ang mapayapang halalan, Diyos po, ang ating patnubay. Thank you so much. Our viewer and listener from Japan. By the way, good morning sa Iwabuchi family, diyan po sa Tokyo, Japan. Yung mga European countries, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nurses diyan. Ano bang pangalan noong si Miss Valdez, yung anak ng ating kumaring si Rose Valdez at ni Santi Valdez, na isang nurse sa isang malaking pagamutan din diyan po sa United Kingdom. Hindi ata sa European Union. Yan, magandang umaga sa inyo dyan. I understand ilan sila sa ating mga nurses na mga nanonood from far countries. So, tuloy natin ang halalan. Huwag po nating papayagan na magkaroon ng suspension ng halalan. Because once na nagkaroon ng suspension ng halalan, hindi tayo makakaboto. So yung set of governing government officials, yung mga elected officials na pawang nakaupo for the past 6 months, ang magpapatuloy sa kanilang kapangyarihan. Maraming tiyak na hindi papayag ho niyan. Alright. Pero, pag-uusapan po yung bansang Europa o yung ating mga kababayan dyan, yung mga nurses, whether you're a male or female, sapagkat hindi man lahat ng mga nurses ay mga kababaihan. Yung akin pong in-law, brother-in-law na si Harry Estrada, isa pong lalaki. Pero siya po isang nurse. Marami rin pong mga male nurses all over the world ng mga Pilipino who are providing and giving their services sa ospital na kanilang pinagtatrabahuan. Now, alam nyo, ito po'y balita sa ibang bansa. Mula po ito sa World Health Organization. At sinasabi rito na pagdating ng unang buwan, itong pagsikad ng unang mga buwan ng Enero at Pebrero ng susunod na taon, 2022, ay tinatayang 250,000 na mga taga-Europa, mga taga-Europe at mga taga-Central Asia ang mamamatay. Wow! Yun po ang kanilang prediction ng World Health Organization. Ito ay dahilan dito sa taglamig o itong winter season na madarama diyan, partikular sa bansang Europa at Central Asia. Naku Kung inyong maalala, itong COVID-19, somehow, ang init ay nakakatulong upang mabawasan yung epekto nito sa bawat tao. Pero kapag taglamig, naku tuwan-tuwa itong COVID-19 na ito because yung virus ay lumalakas. And because of this, ito pong projection ng World Health Organization na may 250,000 na tao ang mamamatay. Hindi ito biro. Sa Europa at Central Asia dahil nandito sa pagbaba ng temperatura. Dahilan sa taglamig o winter season.
Benoy Agustin, yung mga oras na ng oras sa Pilipinas, ginap ng 15 minutes before 11 o'clock in the morning. Napakabilis ng panahon, ano po? Napakabilis ng oras. Dati-rati, nag-umpisa kami ni paring Asintado, Samuel Sammy Gabot ng Monday sa aming respektibong mga programa. And today is Friday already. Talking of Asintado, Samuel Sammy Gabot, from 6 to 8 p.m., Monday to Friday, ang programang Asintado. Ang sabi ni Asintado Samuel Sammy Gabot, great morning to all viewers, followers of Digital Patrol worldwide. Of course, to my friend Sel Baisa, the host of the program, happy weekend to all. It's a Friday, Simbang Quiapo. Keep safe, sabi po at paalala ni Samuel Asintado Gabot. Keep safe always because the virus of my Tatay Digong is just beside us. Sorry, my friend, I'm late. Thank you very much, Sammy, for as long as I know you're there. The same manner I'm watching your show. Sometimes I fail to, of course, give you a hint, give you a tip that I'm also watching. I'm one of your silent watcher most of the time. Thank you so much, Samuel Asintado Gabot. Whenever I watch his show, etiyak na merong bang-bang. Sapagkat alam nyo, si Kasami makes it a point to remind yung ating mga government officials, for one, doon sa mga taliwas nilang mga gawain. Kaya nga po, asintado. And whenever the barrel of his, animated gun ay pinrain sa inyo, tama po yung kanyang binabanggit. Okay? Thank you so much, Sammy Asintado Gabot. Naku, malapit na palang mag-retire sa police service parang Sammy. Yung concurrent na hepe ng Philippine National Police na si General Guillermo Eliazar. Sa Nobyembre 13, itong last day of service ni PNP Chief Eliazar. The last day wherein he will don his uniform as a policeman. After 56 long years of police service. Ito po'y matatapos sa Nobyembre 13 ang kanyang kaarawan. Kaya naman, batay po sa ulat ng DILG, nagsumiti na sila ng short list ng mga posibleng papalit o ipapalit kay PNP Chief Guillermo Eliazar. At I was told, yung pong balitang tinanggap ng palutuntunan, na ilan dito sa short list ng mga posibleng papalit kay PNP Chief Eliazar ay sina Lieutenant General Joselito Vera Cruz, Lieutenant General Vicente Danao ng CIDG at si General Val de Leon. Ilan lamang po yan, mga gilo kong mga tagapakinig. Si outgoing or retiring PNP Chief Eliazar had been designated, had been appointed by Mayor Digong, yung tatay ni Asintado, bilang chief ng PNP nung po nakaraang Mayo ng taong kasalukuyan. Kanyang pinalitan si General Sinas. Kaya ulitin ko, mamamaalam na
sa kanyang police service at magre-retiro na sa darating na Nobyembre at 13 si PNP Chief Guillermo Eliazar. Beno, alam nyo mga gilog kong mga tagapakinig, ulitin ko doon sa ating mga motorista, ha? Pinaiiral po sa Quezon City, pinaiiral sa Maynila itong no contact apprehension. Meaning, walang ticket at wala pong mga traffic enforcer sa mga lansangan. Wala pong mga MMDA, wala mga local traffic enforcers na mag-i-issue ng violation ticket doon sa mga motorista na lumalabag sa mga pinag-uutos na traffic laws, partikular sa Maynila at Quezon City. Pero ibabatay ang inyong violation doon sa mga CCTV o yung mga camera na inilaan, itinayo, inastablisa purposely para i-monitor yung mga lumalabag sa traffic. Kaya huwag kayong magugulat kung sa inyong pagpapa-renew ng inyong rehistro ng inyong sasakyan o dili kaya pag-renew ng inyong lisensya, makita ninyo na meron kayong ticket na kasama. That's the time na ipakikita sa inyo na kayo ay nagkasala on this particular date, on this particular time of the day, or particular time of the night, na kayo'y lumabag sa traffic violation. Yan ang ngayon ay kalakaran dito sa lungsod ng Maynila at maging sa lungsod ng Quezon. Ayan. Tinitignan ko rito po sa aking other monitor, sa aking cellphone, yung mga traffic violations. Mahalaga ito eh. Ano itong mga traffic violation na dapat niyong pag-ingatan? Porket walang traffic enforcer. Sige na lang. Hindi ho. Ito yung mga violation at ng kanilang multa. Yung counterflow, kapag sinulubong nyo yung kabilang lane, dahil sa inyong lane ay traffic at kayo'y nakunan sa camera, counterflow, kayo ay magmumulta ng 3,000 piso. Ang pag-obstruct sa mga pedestrian lane, nakita nyo yung daanan ng mga pedestrians, huwag nyong tatapakan yan. Huwag kayong titigil dyan, kayong mga motorista, sapagkat kayo ay pagbumultahin ng 2,000 piso. Yung over-speeding, makikita ninyo yung mga signages, yung pinapahintulutan at tulin ng sasakyan sa mga kalye. Over-speeding, ang penalty ay 2,000 piso. Ang reckless driving, 3,000 piso. Yung hindi paggamit ng seatbelt, 3,000 piso. Ang hindi paggamit ng helmet para sa mga motorcycle riders, 2,000 piso. Yung unregistered vehicle, 3,000 piso. Yung disregarding lane marking, 2,000 piso. Naku, Marise po, malaking halaga rin yan. Ay, nako. Pero mga gilog ko mga tagapakinig, magandang umaga sa akin pong sister na si Techi Baredo at ang kanyang mister na si John Baredo and family. Nasa Baguio sila ngayon. At well, kasama po ang buong pamilya sa isang napakagandang lugar diyan po sa Baguio.
Dami pong mga pumapanhik sa Baguio. Pagpapalipas ng kanilang weekend. Salamat because I was told na mukhang babalutan kami ng pechay, cabbage at mga gulay Baguio na maraming salamat. So, thank you very much. Bueno, galo kong mga tagapakinig, everything has come to an end. At by the way, ahabol ko ito sapagkat marami po ang nagre-request na ibalita ko naman yung hinggil sa nalalapit na kaarawan nitong pagpapakasal nitong si Chris Aquino. Kakasal muli. Tapos marusip po, iba, basta't ikaw ay kilalang tao. Okay. Naka-engage at ipakakasal in due time, nakahanda na po nawaglit po kung kailan. Ikakasal si Chris Aquino kay Mel Sarmiento. Itong si Mel Sarmiento ay dating secretary ng DILG. Yan, kakasal na po sila. Yung dating boyfriend nitong si Chris Aquino, na dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista, ay nagsabing siya daw po ay nagulat dito sa engagement ni Chris Aquino kay Sarmiento. At para naman dun sa unang asawa o mister nitong si James Yap, isang basketball player, ang sabi ni James Yap, I'm happy for her. Okay. Magilog ko mga tagapakinig, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Thank you, Nash. Maraming salamat kay si Manita. Si Manita, pagaling ka, mukhang may sakit Hindi mo na makakapagluto. Masyado kasing masipag ito Kaya medyo, hindi naman COVID-19. Sobrang pagod lang. Ayan. Beno, magilo kong mga tagapakinig, sa inyo pong lahat. Happy weekend. At mula sa aking mga kapatid, from here and abroad, ganun din sa aking cousin from Sipocot, Camarines Sur, ang kanila pong estampad na pinaabot na, parting shot sa ating lahat. God bless the Philippines. Antabayanan po ninyo ang susunod na palutuntunan at yan ay mula kay Binibining JC Bautista. Ang kanyang palutuntunang Ang Buhay Online. At antabayanan po ninyo ang lahat ng mga palutuntunan dito po sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang BSC o Broad Streamcast Communicators. At bukas weekend, kayo po ay makapapanood ng magagaling na mga awit dito po sa ating Happy Weekend presentation dito sa Broad Streamcast Communicators. Bueno, salamat sa inyo pong lahat. And of course, Diyos ti Agnina. Gusto niyo mga oras ng oras sa Pilipinas, ganap ng 11 o'clock in the morning.